Bagong bukso na naman ang pagkukumpuni sa EDSA ngayong pagtatapos ng linggo ito, weekend, mga kapuso. Kaya kahit walang pasok ang karamihan, maghanda na sa matraffic na Sabado at Linggo. Live mula sa Epifanio de los Santos Avenue, nakatutok si Lala Roque. Lala. Mike, mahabang pasensya na naman ang kailangan ng ating mga motorista na daraan dito sa EDSA dahil medyo mahaba rin ang kalsada na kukumpunihin ng DPWH simula mamayang alas 10 ng gabi. Pasado alas 5 ng hapon, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan sa bahaging ito ng EDSA. Pero asahan daw na kahit wala ng pasok ang karamihan ng mga estudyante at wala ring trabaho ang karamihan, magiging matraffic pa rin ngayong Sabado at Linggo. Tuloy-tuloy kasi ang gagawing pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang kalsada sa Metro Manila hanggang alas 5 ng umaga sa Lunes. Kabilang dito ang sa southbound lane ng EDSA, ang pagitan ng Roosevelt Avenue at East Lawin sa Quezon City, pagitan ng Guadalupe Bridge at Ayala Avenue, Makati, ikilimang lane mula Santolan papuntang Ortigas Flyover, pati ang unang lane ng Service Road sa Ortigas Flyover. Gagawin din ang first lane sa pagitan ng New York Street at Bonte de Piedad. Sa northbound naman, gagawin ang unang lane ng Shaw Boulevard Tunnel sa pagitan ng Reliance at Ortigas Avenue. Aayusin din ang unang lane ng Balete Drive, pagitan ng Aurora Boulevard at Campanilla. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, pinayagan nila ang pagkukumpuni tuwing weekend, lalo sa mga critical area para kahit papaano hindi masyadong malaki ang perwisyo kapag nagsimula na ang 24 oras na pagkukumpuni sa Holy Week. Holy Tuesday to Good Friday, yung southbound ng EDSA. Good Friday to Monday after Easter, 5 a.m., yung northbound. Kaya nga pinayagan na sila na yung Holy Week, kahit Holy Tuesday pa lang, isasara lahat para matapos na nila. So nasa kanila na yon at sa mga contractors nila, suppliers, na bilisan. Pero kung ang DPWH ang tatanungin, imposible raw nilang matapos lahat ngayong Holy Week. Sa ngayon kasi, nasa 62% pa lang daw ang kanilang nagagawa sa EDSA. Kaya malamang, hihirit pa raw sila ng extension. Mike, pinayagan din ng MMDA na magsagawa ng pagkukumpuni ang Maynilad at Manila Water sa Holy Week. Samantala, ang inyong nakikita ngayon ay ang masikip na daloy ng trapiko na dito sa southbound at northbound lane ng EDSA. Kaya naman ang MMDA ay magdaragdag na raw ng personnel dito sa EDSA dahil sa inaasahang lalo pang pagsikip ng daloy ng trapiko mamayang alas 10 ng gabi. Kaya payo naman sa mga motorista kung pwedeng umiwas muna sa EDSA, pwede naman daw dumaan sa C5. Mike? Maraming salamat, Lala Roque.